Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Bubuuin na natin at ito na yung final. Unang munang bubuuin natin tong silencer niya. Lahat ito yan, lahat naman yan. Madali lang i-assemble at saka i-disassemble. So, ayan siya. Yan, ganun lang. So, makikita nyo yung butas naman. So, dito, ayan, naglagay tayo ng konting teflon na, konting-konti lang. Manipis na manipis lang para dito. Kasi napansin ko may konti siyang leak. Konting-konti rin. Sa 3 days, nakaya niyang ubusin yung 1,000 PSI. Yan. Kasi hindi ko siya ramdam nung, yan. So, ayan, ganyan na siya. At, kaya nakikita nyo lahat ng ginagawa natin, halos hindi mo na kailangan ng tools. Yan, ito, tingnan natin to. So, okay naman siya. Wala naman siyang damage. Kaya, okay na yan. So, ganito lang siya. Ito, final na to. At, pwede na natin ano ito. So, ito ay skopeta, chrome, black chrome. Yan. Anyway, sasamahan ko naman to ng O-ring para sure talaga. So ito, dito siya. Barrel band to. Dito siya nilalagay. Yan. Yan. Kaya kung mapapansin nyo, wala yung kanyang dulo, hindi buo yung ibabaw. Para, since may iwasan siyang tornilyo, para hindi na kailangang nakahinang kasi yan. Pangit, every time makakalas ka tapos tatanggalin mo pa yung ano. Dito naman, hawak na hawak naman din siya. Kapit na kapit din. Yan na. At saka tama lang yung pagkapit niya. Yung size, ayos na ayos lang. Ayan. Hanggang dyan lang. Tapos eto pa lang. Tapos ito, dito, sukat na to. Nilipat ko na rin kasi ito eh. Yan. So yan, ganyan. Opo. Tama na yung ano. Pagka may tornilyo yan, wala nang kalugyan. Tapos mamaya, sisilipin ko. Papakita ko sa inyo kung paano sinisilip yan kung walang sabi. Dalawang kailangan natin. Parang ito nga lang isa eh. Ay, ano pala to? Malaki. So dito tong isa, nakikita nyo sa ito. Ayan. Dito siya. Ano ito ha? Tuwid na tuwid to. Kaya pagka nandiyan yan, walang kasabit-sabit yan. Nakikita nyo yan yung butas. Oh. Tapos anodize yan lahat. Anodize yan. Anodize yung barrel band. Anodize yung offset. Anodize siya lahat. Yan. Pati yung tinamaan ng machine dito, inanodize na rin natin. Yan. So, natin yan, higpit. So, ito siguro yan. Yun. So, yan. Diyan lang tayo yung isa mas maliit. Ito mas malaki. So, yan. Ito yung gagamitin natin pang higpit dito. Patayo ko lang ginagawa kasi ayan, tamang higpit lang siya. Tapos dito, mas maliit ito. Yan, baka ito lang kasya na dito. Hindi pa siya. Ito pala. Yan. Yun.
dahan-dahan lang yung paghigpit. Ayan, tikita nyo, ang tibay naman. Oh. So, walang kagalaw-galaw kahit yung baril yan. Tapos dito, so ayan, buo na. Ayan, buo na siya. So, ito yan, Escopeta Black Chrome. Ngayon, para masilip yan, dyan kung walang sayan, kailangan tanggalin tong bolt niya, handle. Dito yan. Kakalasin mo muna dito. Yan. Kakalasin muna natin dito. Ito yung nagsiserve niya as lock niya eh. Yan. Pag naalis yan, para masilip yung dulo. Parang hammer type. Masisilip mo na yung barrel. Ayan. Wala na. Kinuha ko na. So, dito, ayun. Sisilipin mo na. So, wala sayan siya. Kasi makikita nyo dyan, may itim kung saan may sabit. Ang kislap ng ano eh. Yan. Pakita ko sa inyo kung paano. Meron sa baba na konting sabit. Itim. Makikita nyo may itim na gano'n sa butas. Yun ang parting. May ito. Ito meron. Konting-konti lang naman siya. Maliit na maliit lang. Kasi hindi pa nakatikim, sundutin to eh. Kaya kita nyo naman ngayon lang binuo. Ayan, nasa baba lang siya. So, inaano siya ng kikil na pantay hanggang dulo. Gagalawin nyo. Ayan. 7 ang divider nito, kaya kahit maliit ito, tama naman yung length, tsaka cute siya. At hindi na siya maingay. So, ayan. Try natin silipin. Bugahan muna natin ng konti. Ayan. So, tingnan natin. So, yun, wala na. Ewan ko kung makikita nyo dito. Ayan. Kung ano natin sa lens. Yun. Kita nyo na yung butas. So, ganun lang. Kapag may sayad yung silencer, kagaya no, meron konti lang. Pag ano kasi, hindi mo kailangan palakihin yung butas kasi ingay yan. Kaya, ayan natin yung talagang tuwid na tuwid talaga. So, ibabalik mo na to. Ganun. May damage na yung o-ring. Try natin kung may pampalit tayo rito kasi medyo maliit to. Alam ko meron dito eh. Para hindi siya nagbabackfire. Ayan. Ito yan. Ayun pare-pareho. Wala siyang damage. Yan. Malaking bagay kasi yan para walang singaw, walang backfire. So ayan, okay na. Ibabalik na natin. Yan, tapos babalik nyo lang to. May butas naman yan dito. Yan, makikita nyo naman yung butas. Ayan kasi yung lock niya at yan din yung stopper niya para hindi siya atras every time na lalabas yung hangin doon sa kanyang yan. So, okay na. Ayan na siya. Oops. So, okay na yan. 2 cocks. Kaya lang, hindi ko na ito lalagyan ng hangin kasi aalisin ko rin tong, tatanggalin ko lang yung silencer niya. Pinakita ko lang sa inyo. Tapos yung dito, yan, ginawa natin. Output niyan is 1,200. Nasubukan na natin. 1,200 yung output na.
So, alisin na natin siya dito. Kasi teka, unahin natin tong bat. Ito kasi tatanggalin din natin to. Pag-iwalayin natin sila eh. So, ayan. So, ayan. Magkahiwalay na sila. So, ayan, ganyan. Tapos, tatanggalin ko rin tong kanyang silencer. Ayan. Pinakita ko lang kung paano siya i-assemble. Yung tamang higpit lang po dito kasi alloy lang tapos stainless yung tornilyo natin. Kaya alalay lang ng paghigpit. So, ayan. May gusto nito. Mura lang to. Ayan, marami po tayo nito. Kaya, ganyan siya. Ano na natin ang ganito para maliit talaga yan. So, ganito na lang. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga susunod, siguro i-discuss ko ulit yung ibang hindi makapag-set ng ng output ng regulator na nagtatanong sa akin. Pakita po natin yan sa mga susunod ulit. Bigay tayo ulit ng tutorial, panibagong tutorial para dyan. Nandito na lang po. Maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa inyong panonood. At share nyo po ulit yung mga video natin. Nakikita ko nung nagsishare talaga kayo. Maraming nagsishare sa mga videos natin. Kaya maraming salamat po ulit sa inyong pag-share at saka pagmamalasakit sa ating channel. At sayang nga yung FB account natin is na-suspend siya ng pati yung ating group dahil dun sa isa na ewan ko kung tama o mali na kailangan ako yung sasagot ng lahat ng katanungan. Ngalan ko sa isang group ay sharing of ideas dapat. Kasi yung ibang members dyan ay mas mahuhusay pa kaysa sa akin. Mas magagaling pa sila. Mas mahuhusay pa, mas magagaling ang kamay nilang mag-design, gumawa ng iba nga dyan, gumagawa pa ng mga airgun mismo. Kaya magagaling mag-design, magaganda yung outcome ng mga gawa nila. Kaya hindi ko inaano kung bakit kailangan ako mismo ang yun ang kinagalit ng kaya ginawa, ni-report. Kaya ingat po tayo doon sa mga tao na ganyan. Pag nagalit sa inyo, i-report kayo. Tapos yung account niya talagang pang-report lang kasi yung friends niya wala pang 100. Nasa 50 lang. Di talagang gamit lang yung trabaho na yun ng tao na yun. Kaya tingnan nyo po yung bawat mga sumasaling sa inyo, mga member, tingnan nyo kung hindi pang sabotahe yung account. Kung pang sabotahe, better siguro huwag nyo lang tanggapin kasi para sigurado. Kasi mahirap na kagaya nung sa akin, ang laki-laki na rin yung natin, yung FB natin, pati FB page na damay, FB group, yon. Tapos pati yung personal account na damay din dahil doon sa pagre-report na yun. Kaya po ngayon, medyo nag-iingat tayo doon sa mga taong ganon. Kaya hindi pa ako gumagawa ulit ng group. Yung group natin ay nakikita ko suspended. Kaya po biglang nawala. Wala pong tinatanggal sa atin. Lahat tayo nawalan. Nawala yung group na yon na suspend siya. Ewan ko kung kailan babalik. Pero sa tingin ko, siguro, kasi nakalagay doon, suspended eh. Sa tingin ko, babalik naman yon. Yung aking monetization sa FB, ewan ko kung kailan babalik. Hindi natin sigurado kung kailan. Sabi nila after 2 years daw. Pero
Sana naman ay mas maaga. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat at patuloy tayong gumanong mabuti sa ating kapwa at mag-share tayo ng blessings. Hindi po sa atin lahat yan, kaya po mapapansin nyo, sobra-sobra yung dumarating. Ginagawa lang po tayong parang daan para makatulong tayo sa iba.